Babaeng bingi na nagkagusto sa nambubuli sa kanya. Sheesh, that's crazy. Ito na nga pala yung part 4 ng babaeng binging nagkagusto sa nambubuli sa kanya. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, part 2 at part 3, wag nyo munang panoodin to. So dito nga ay biglang tumakbo yung babaeng bruha papunta kay Nishimiya. Tapos inaya siya ng babaeng bruha mag Ferris wheel. Tapos pinadala naman ng bata dito kay Nishimiya yung camera. Sasakay daw ulit kasi siya sa roller coaster. Tapos yun na nga, sumakay na si Nishimiya sa Ferris wheel kasama yung babaeng bruha. Tapos kinabukasan, pumunta si bata sa bahay ni Ishida. Meron daw siyang dalang sikretong top secret footage. Ito pala yung video sa kamerang dala ni Nishimiya nung pumunta sila sa Ferris wheel ni babaeng bruha. Tapos sabi dito ni babaeng bruha, magsasalita daw siya ng mabagal para maintindihan ni Nishimiya yung buka ng bibig niya. Tapos nagdrama na dito si babaeng bruha. Nung grade school daw, wala daw siyang naiintindihan kay Nishimiya o sa sitwasyon nito. Pero ganun din daw si Nishimiya, kaya walang kamalay-malay daw na inaabot ni Nishimiya yung notebook nito. At palagi daw may stupid smile all the time. At nagsusorry daw anytime pag may nangyaring something happen. Kaya binago niya daw yung approach niya. Binaliwala at siniraan niya daw si Nishimiya. Mga signs daw yun na pinalalayo niya na si Nishimiya sa kanya. Pero sa halip na subalit na instead na magets daw yun ni Nishimiya, ay nagsumbong daw ito sa matatandang adult. At dahil daw doon nawala lahat ng kaibigan ni Ishida. Tapos dito nagsorry si Nishimiya, pero bulol. Tapos sabi dito ng babaeng bruha, ayaw niya pa rin daw kay Nishimiya at ayaw din daw sa kanya ni Nishimiya. Tapos nakikipag-shake hands dito yung babaeng bruha para daw sa dalawang two people na ayaw sa isa't isa. Tapos umimik dito si Nishimiya. Mali daw si babaeng bruha kasi yung sarili niya daw ang ayaw niya. Tapos nagalit dito yung babaeng bruha. Hinampas niya ata dito si Nishimiya. Sabay sabing, in the end daw. Ganun pa rin kagaya ng grade school. Sabay walk out. Tapos tinanong ng bata dito si Ishida kung anong masasabi niya. Tapos sabi dito ni Ishida, gusto daw niyang mahalin ni Nishimiya yung sarili nito. Tapos kinabukasan, natanong ni Mashiba kay Ishida kung anong meron sa pagitan ni babaeng bruha at ni Nishimiya. Nasabi daw kasi sa kanya ni Iyakin na may nangyari daw nung grade school. Nalaman din ni Mashiba dito na bingi si Nishimiya kaya nabuli ito. Tapos sabi ni Mashiba dito, hindi niya daw kayang tiisin yung mga bagay na ganun. Hindi pa alam ni Mashiba dito na si Ishida yung nambuli kay Nishimiya. Tapos dito, tinanong ata ni Ishida si Iyakin kung bakit sinabi kay Mashiba yung nangyari nung grade school. Kaya ang akala dito ni Iyakin, sinasabihan siyang chismosa ni Ishida. Kaya nagskandalo siya. Nakimarites naman dito si Kulot at saka si Mashiba. Tapos sinabi ni Iyakin kay Mashiba na si Ishida daw ay nambuli ng babae dati. Napatingin naman si Mashiba kay Ishida pati yung buong klase. Hindi naman makapaniwala dito si Kulot. Sinabi din ni Iyakin na si Nishimiya yung binuli ni Ishida. Nagmalinis naman dito si Iyakin. Sinubukan daw niyang pigilan si Ishida. Rinig na rinig ang mga boses nila ng buong klase. Kaya na-trigger dito ang anxiety ni Ishida at lumabas siya na parang nasusuka. At sa pag-uwi niya, nakita niya dito si Nishimiya. Andito din pala yung bata at ang hero nating si Sahara. Tapos sinundan pala siya ni Nakulot. Naki-epal din si babaeng bruha. Tapos nagsorry dito si Iyakin. Pero kasalanan din daw kasi ni Ishida eh. Babaeng babae si Iyakin eh no. Tapos nagsalita dito si babaeng bruha. Ano ba daw karapatan nila para i-criticize si Ishida? Tapos nagsalita dito si Iyakin. Hindi daw kagaya niya. Binuli daw ni babaeng bruha si Nishimiya. Tapos sabi dito ni babaeng bruha, tumawa at nakisama lang daw si Iyakin sa pambubuling ginawa niya. Tapos dito nagtalo na silang lahat. Tapos nagsalita na dito si Ishida. Kasalanan niya daw ang lahat. Tapos isa-isa niyang sinabihan ng masasakit na salita ang lahat. Kaya nagsialisa na ang mga ito. Tapos aayain pa sana ni Ishida si Nishimiya kung saan pero gumiti lang ito na parang iba ang meaning. Tapos dito pumunta si Ishida dun sa paborito nilang lugar ni Nishimiya. Kaso wala si Nishimiya dun. Tapos habang nagpapakain siya ng isda dito, nakita niya si bata at umiiyak ito. Kaya nagdesisyon siyang umuwi na lang. Pero bigla siyang tinawag ni bata dito. Tapos habang nagpapakain sila ng isda dito, tinanong ni Ishida kung bakit umiiyak yung bata kanina. Tapos may pinuntahan silang lugar sa Ito Nishimiya Funeral. Namatay pala yung lola ni na bata at ni Nishimiya. Kaya pala wala si Nishimiya dun sa paborito nilang lugar ni Ishida. At saka dinaiyak yung bata kanina. Tapos kinabukasan, namasyal na nga dito si Ishida at saka si Nishimiya. Pumunta sila sa waterfalls at saka sa parang maze ata to. Pumunta din sila sa may magandang view. Tapos pupuntahan sana ni Ishida dito si Nishimiya kaya lang nadapa siya. Tapos nilapitan siya ni Nishimiya dito. Tapos nag-hand sign na nagsusorry kasi
Kasi hindi daw magiging masaya si Ishida kung kasama siya nito. Syempre dininay naman to ni Ishida. Naisip ni Ishida na kaya malungkot si Nishimiya dahil nakikita siya nitong may anxiety. Kaya naisip niyang magpanggap na masayahin. Pero hindi siya artista kaya halatang halata siya. Dito na nga pala nagtatapos ang part 4. Abangan nyo na lang yung kasunod na next part. Pero kung ayaw nyo, edi don't.